Magandang muli mga kapatid. Ah, Martes po ng gabi ngayon, Tuesday evening. Dapat sana kagabi po, pero nandito po natin na isagawa ang ating pangaral po sa Facebook Live, alas 8 po ng gabi as usual. At ang ating pong paksa ngayon, what happens when we die? Ano mangyayari sa atin pag tayo po ay namatay? Ang ating pong pag-aaralan ay nakasulat lamang sa Biblia. May mga iba-iba klaseng paniniwala na itinuturo ng iba't ibang grupo ng pananampalataya. May nagtuturo na pag namatay ang tao, siya'y natutulog, ang katawan ay parang natutulog. Yun po ang mga saksi at saka mga Seventh-day Adventists. May mga nagtuturo naman na pag namatay ka, either pupunta ka sa impyerno, sa langit, o kung hindi ka naman ganang masama, hindi ka na ganang mabuti, pupunta ka sa purgatorio. So marami pong klaseng katuruan hinggil po sa nangyayari pag tayo namatay. Kaya mahigi po na ating pag-aralan. Ito po isang bagay na nakatakda po sa ating lahat. Tayo po ay tinakdang mamatay na minsan at pagkatapos ay pag-uungkop sa Hebrews chapter 9 verse 27. So sa ating po mga kakabsat, na imbang gabi, kanta kayo amin kakabsat, sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan mga igsuon, at sa ating mga kabugtuan kang Kristo, maupay ang gabi, kabugtuan ko kang Kristo. At sa ating mga katugangan sa Bicol region, maayong gabi, Diyos marami na bagi sa Indugabos. At sa ating mga kapatid, kaibigan sa may Carabawaya, sa Pangasinan, masanto sa labi at si kayo namin. Kaya siyempre, hindi pa uhuling galing sa kaharian ng mga Pampangan, may pabingi, kikungan. So tulad po ng ating sinabi, ang ating pag-aaralan po, ano ang mangyayari pag tayo po ay namatay? What happens when we die? Anong mangyayari pag tayo po ay namatay? Yun po makikita natin. Dito po sa Mateo, chapter 10, 27 verse 33, ito po ang ating magiging basihan po ng ating pag-aaral. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan. At ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapot hindi nangapapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Hindi bagay pinagbibili ng isang beles ang dalawang maya? At kahit isa sa kanila hindi mauhulog sa lupa, kundi pahintulutan ng iyong ama. Datapot naging mga buhok ng inyong ulo'y pawang bilang na lahat. Huwag nga kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking ama nasa langit. Datapot siya naman sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay kakaila ko naman siya sa harap ng aking ama nasa langit. So dito po sa binasa natin, may mga bagay na sinasabing kamatayan. Yun. Merong pwedeng pumatay sa ating katawan, ganyan. At pumatay sa ating kaluluwa. Bisa, pwedeng parusahan ng Diyos. Ganyan. So, punta po tayo sa ating pag-aaral. Unawain po natin ang kamatayan. Pagka tayo po ay naunawaan natin ang kamatayan, ito'y nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ito'y nagbibigay ng katiyakan sa ating pag-asa. At ito po ay magiging maiwasan ang mga mali na nagbibigay po ng duda at sumisira ng kapayapaan sa mga kapatid. Ano po? So mga katanungan tungkol sa kamatayan. Ano yung kamatayan? What is death? What happens to us when we die? Ano ang mangyayari sa atin pag tayo namatay?
where do we go? Saan tayo pupunta o not go? O saan hindi tayo pupunta? At ang pinakamahalaga, what does death teach us about living? Anong itinuturo sa atin ng kamatayan tungkol sa ating pamumuhay? Ito po ang dapat nating makita sa kalikasan ng tao. Ang mga tao po ay binubuo ng kanilang katawan, flesh, at ang kanilang espiritu. Yun po ang makikita nating bahagi ng tao. Ano po? Dito po sa Genesis chapter 1, verse 27. At ito po isang magandang bagay na bibigyan natin ng pansin. Dito po sa verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So meron po sinasabi rito na bahagi natin na nilalang sa larawan ng Diyos. Merong bahagi ang tao na katulad ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Meron tayong bahagi na Espiritu. Pero meron din po tayong katawan. Doon po sa aral po ng mga Mormons, ang Diyos ay merong physical na katawan katulad ng tao. Pero sa totohanan, ang Diyos ay walang physical na katawan. Hindi po siya isang physical na nilalang o physical being na hindi naman nilalang ang Diyos. Dito sa Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Sa Old King James, a living soul. Dahil ang isang kahulugan ng soul ay nilalang. Nilalang na may buhay. Living being. So dalawang bahagi ang tao. Ang kanyang spiritual na bahagi na ito po ay nilalang sa larawan ng Diyos. At ang kanyang physical na bahagi, ang kanyang katawan na binubuhay ng kanyang kaluluwa. Sabi po sa 2:7, and the Lord God formed man, yun ang kanyang katawan, of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living being. So yung kanyang katawan ay merong hininga ng buhay. Yan ang kaluluwa. Nagbibigay buhay sa katawan. So ang tao po ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang kanyang spiritual na pagkatao, ang kanyang espiritu, ang tinatawag ni Pablo na inward man, at ang kaluluwa at katawan na tinatawag na outward man. Yung po makikita nating pagkakaiba natin sa Diyos. Ang Diyos ay walang katawan. Dahil kung ang Diyos ay may katawan, hindi na kailangan ipaganda pa ng Ama ang ating Panginoon ng isang katawan. Di ba? This is Genesis 3:19. Basahin po natin. Paano mangyayari sa katao pag siya ay namatay? Ang kanyang katawan ay mabubulok na niya. In the sweat of your face, ito yung sumpa kay Adam nung siya nagkasala, when Adam sinned, in the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. For out of it you are taken, for dust you are, and to dust you shall return. May bahagi ang tao, ang kanyang bahaging pisikal, na nanggaling sa alabok. Ito rin ay babalik sa alabok. Pero may pangalawang bahagi ang tao, ang kanyang espiritu. So, saan pupunta ang espiritu ng tao? Dito po sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 7, ang espiritu ay pupunta siya sa control ng Ama. Siya pupunta sa control ng Ama. Marami pong maling kaisipan na yung espiritu ay hininga. Hindi totoo yun. Pag sinabi natin espiritu ay hininga, so ang Diyos ay hininga. Ang Diyos ay espiritu kanya. So ang Diyos ay isang hininga. Ang Espiritu Santo ay Holy Spirit, so Holy Breath. Hindi Ang espiritu ay isang persona. Katulad ng mga anghel na espiritu, sila ay persona.
Lahat ng persona ay may isip, may damdamin, at may pakiramdam. Yun ang bahagi na katulad natin sa Diyos. Yun po si Ecclesiastes 12:7, ang espiritu na yon ay babalik sa Diyos. Ang ibig sabihin, babalik siya sa control ng Diyos. Basahin po natin para ito'y maging maliwanag. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. So yung espiritu rito, yung bahagi espiritual ng tao, na binigay nilang tayo, o espiritu na yon, babalik sa Diyos. Babalik sa control ng Diyos. Pag tayo namatay, wala na tayong free will. Hindi na tayo pwedeng pumunta kung saan tayo gusto pumunta. Dadalhin tayo, mamaya makikita natin sa Hades. Wala tayong magagawa. Dadalhin tayo ng anghel sa Hades. Dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Ito po, sabi dito, dalawa eh. Therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing. Ang ating panlabas na pagkatao po ay nabubulok. But yet the inward man is being renewed day by day. Ito'y binabago araw-araw. Tayo binabago na salita ng Diyos. So yung hininga, hindi binabago na salita ng Diyos yun. Yung physical na buhay, hindi binabago ng salita ng Diyos yun. Anong binabago ng salita ng Diyos? Ang ating kaisipan. Yan ay bahagi ng espiritu ng tao. Sapagkat ang espiritu ng tao, actually, yun ang tao. Yan ang nilalang sa larawan ng Diyos. Makikita natin mamaya po yung mga kapatid. Kaya nga po, sa Tagalog, sa pawis ng inyong buka ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikay mawi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay labok at sa labok ka uwi. Yan ay bahagi lang ng tao ng alabok. Hindi ang kanyang buong pagkatao mabalik sa lupa. Sa Ecclesiastes 12:7, ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Yan ang spirit. Sa yung binasa na sa Pangalang Korinto, chapter 4, verse 16, kaya nga hindi kami nangihimagod, bagamat ang aming pagkatang labas ay pahina, ngunit ang pagkatang loob ay nababago sa araw. So it's complete opposite. Ang ating physical ng katawan nabubulok yan habang tayo tumatanda. Pero hindi ang ating spirito, ang ating panloob na pagkatao. Pag tayo namatay, ang ating immortal spirit o immortal soul ay nagpapatuloy sa pag-iral. Nung sabihin ni Solomon, and the spirit will return to God who gave it, saan tayo pupunta? Saan pupunta yung espiritu na yun? Tandaan natin, ang espiritu na yun, hindi ang hininga. Iba yung hininga sa espiritu, magkaiba yun. Dito po sa Luke chapter 16, ito ang pinupuntahan ng ating espiritu na kung minsan ay tinatawag na kaluluwa. Yung po ang pinagsisimulan ng kalituhan, the source of confusion. Ang salitang kaluluwa at espiritu magkaibang salita. Dito po sa Grego, ang soul ay suke, meaning life. Ang spirit ay pneuma, meaning wind. O air, kanya. So magkaiba yung salitang yun. Kaya lang, ang kaluluwa ay buhay, ay nangangulugan ng buhay. So alinmang may buhay, tinatawag na kaluluwa. Ang espiritu ay buhay sa kanyang sarili. Ang espiritu ng tao, hindi niya kailangan ng kaluluwa para mabuhay siya. Kaya pag namatay ang tao, at ihiwalay sa kanyang katawan, buhay pa rin yung espiritu. Hindi man siya mamamatay. Ang katawan lang ang namamatay, pwede yung espiritu. Sapagkat yung espiritu niyo ng tao, hindi mamamatay yun. So saan pupunta? Tingnan ninyo. Sa Lucas chapter 16, dito po sa verse 22 to verse 23. Ito, basahin natin. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Tignan ninyo. Yung mayaman ay binilibing yung katawan. Yung beggar, tinapon lang siguro yung katawan. Na hindi binagit kung siya inilibing. Pero yung mayaman ay
dinala sa sa Hades na may pagdurusa. At yung si Lazarus ay dinala sa kandungan ni Abraham na walang pagdurusa, kundi may pag-aaliw. Tindaan natin, ano ang tawag doon sa beggar nung siya namatay? Beggar. Siya pa rin yung tao. Anong tawag sa rich man nung siya namatay? Rich man. So dito natin makikita yung bahagi ng tao na siyang tunay na tao, yung espiritu o yung kanyang immortal soul. Yung kanyang hininga o yung kaluluwa at ang katawan nawawala yan pag tayo namamatay. Yun makikita na they cease to exist. Wala nang katawan, mabubulok, nililibing na yan eh. Di ba mga kapatid? Yan sa Tagalog. At nangyari namatay ang pulubi at siya dinila sa mga namangyari sa sinapupunan ni Abraham. Anong tawag doon sa pulubi? Si Lazarus? Si Lazarus pa rin. Anong tawag kay Abraham? Si namatay? Si Abraham pa rin. Di ba? At namatay naman ang mayaman at inilibing. Kung yung espiritu yung diwa, di walang diwa itong mga taong ito. Walang isip. Meron silang isip eh. Nag-uusap pa nga, di mababasa natin. At sa Hades na sa pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa mula si Abraham at si Lazarus ay sa kanyang sinapupunan. This is very interesting. Wala lang matay yung mayaman eh. Wala lang siyang katawan, wala lang siyang mata. Ba't siya nakakita? So hindi yung katawan nakakita. Ang tao, ang espiritu nakakita. Kasi patay, may matay yun eh. May matay yung bangkay, pero makikita mo yung bangkay. Kahit tusukin yung mata, hindi makikita yun eh. So sino talaga nakakita? Yung katao, yung espiritu. Kaya dito, wala na siyang katawan eh. Bakit siya nakakita? Very interesting isipin, di ba? Ngayon, ang kamatayan, yan ang pag-ihiwalay ng espiritu sa katawan. At pag nangyari yon, ang katawan ay namamatay. Nabubulok. Yung espiritu, hindi. Hindi namamatay. Hindi namamatay yung espiritu, it's immortal. Hindi namamatay yun. Ang namamatay lang ay yung katawan. Yan ang bubulok. Pag umiwalay ang espiritu sa katawan, makikita natin. Dito natin makikita mga kapatid. Nung namatay ang ating Panginoon sa Luke, sabi sa James chapter 2 verse 20, for faith as for the spirit, for the body without the spirit is dead, so is faith without works is dead also. Kanya. So kung hiwalay ang katawan sa spirit sa katawan, mamamatay ang katawan. Mawawala yan, mamamatay yun. Pag umalis ang espiritu, mamamatay, mabubulok yung katawan. Nung namatay ang Panginoon, tingnan nyo, basahin natin. Sa Luke chapter 23 verse 4 to 6. At si Jesus na sumigaw na malakas sa tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang espiritu. At pagkatapos ito, nalagot ang hininga. Ano yung hininga? Yan ang kaluluwa na nagbibigay buhay sa katawan. The breath of life. Di ba? Nagpapagalaw sa ating katawan. Nagbibigay ng buhay sa ating physical. Yan ang kaluluwa. Pero sino yung si Jesus? Yan ang espiritu na nakatira sa kanyang katawan. Dito po sa Acts 7 verse 59, nung pinatay si Stephen o si Esteban, at kailan pinagbabatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo aking espiritu. So siya dadalhin ni Jesus sa Hades. Lahat na namamatay na silang pupunta. Ang kailang espiritu o ang kailang immortal na kaluluwa ay pupunta sa Hades. Doon ang pupunta ng lahat ng mga namamatay, mga kapatid. Ngayon, ang immortal na espiritu o the immortal survives physical death. Kahit namatay ng ating katawan, ng ating espiritu, hindi siya mamamatay. Ito'y magpapatuloy na umiiral bilang isang espiritu na walang katawan. Hindi siya embodied spirit. Kanya. Dito po sa Ecclesiastes 12:7, ang espiritu ay babalik sa Diyos. Kanya. Nung mamamatay na si Pedro, bago siya namatay, sa 2 Peter chapter 1, 14-15, ano ang definisyon na binigay niya? Sino nga alis sa katawan? Si Pedro.
The 2 Peter chapter 1 verse 14. Knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease. Ang tinutukoy niyang iiwanan kanyang tabernakulo, iwanan niyang kanyang katawan, ay pag siya'y namatay. So, sino nga alis? Si Pedro. Kung sinasang the spirit without the body, the body without the spirit is dead, so sino yung spirit? Sino yung umaalis? Yung tao. So, the spirit is the person. Di ba? 1+1 lang yun eh. Kung tayo po'y nag-aaral, use our common sense. At madali nating maintindihan. Makikita natin, madaling maintindihan mga kapatid. Kahit sa Tagalog, kanya. At nakakala ko matwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito, habang siya'y nasa katuwang ito kanya, ay kilusin ko kayo na ipaalala ko sa inyo. Kaya mga aking nalalaman, dumarating na madali ang pag-iwalay ko sa aking tabernakulo, na gaya ng pinawatig sa akin ng Panginoong Hesus. Iyon ay tumutukoy sa kanyang kamatay. So, iwan ni Pedro ang kanyang katawan pag siya'y namatay. So, saan tayo pumupunta pag tayo namatay? We will go to Hades. Itong lugar ng mga taong namatay. O yung mga taong, ang mga espiritu o mga kaluluwa kumisan, tinatawag na kaluluwa espiritu, ay nandoon. Sabi nila, espiritu lang po, hindi totoo yun. Yung pong mga namatay na inaralan ng Panginoon sa pamagitan ni Noe sa panahon na bago yung ginunam ng Diyos sa pamagitan ng baha. Tinawag silang espiritu. So, they are called spirits, they are called soul, they are called by their names. Na mga tao. Si Pedro, kung sinamatay, si Pedro pa rin yun. Walang pagbabago. Dahil binago na tayo ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 3, basahin po natin. Verse 20. Who formerly were, sa verse 19, by whom also he went and preached the spirits in prison, who formerly were disobedient, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, 8 persons, ibig sabihin. Tingnan nyo, yung salitang 8 souls dito, hindi tumutukoy sa hininga. Siya tumutukoy sa 8 tao. Bakit sila tinawag na kalat? Sapagkat sila may buhay. So nakikita niya ngayon yung essence ng salitang soul. Anything that is life is called a soul. Ang tao po ay buhay, meron siyang kaluluwa at siya'y kaluluwa sapagkat siya'y buhay. Dito makikita natin, tinawag yung spirito. Yung mga namatay na sa Hades, di ba? So, sa Acts 2:27, pag namatay po, pupunta sa Hades ang ating mga kaluluwa o ating spirito, para walang yun, sila synonyms in that context. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ang kaluluwa ay spirito. Hindi sa lahat ng pagkakataon. May pagkakataon na parehong kaluluwa at spirito. Pag ginagamit ang kaluluwa para tumukoy sa spirito. Sa Acts chapter 2 verse 27, ito pagkakataon na ito, ang salitang kaluluwa ay spirito. For you will not live my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. Noong si Panginoon ay namatay, saan sila pumunta? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, kakasama kita sa paraiso sa araw na ito. Di ba sabi niyo doon sa magnanakaw? So pumunta sila sa Hades nung siya namatay. So, yung Hades, ito yung binubuo ng dalawa. The righteous will go to paradise o Abraham's bosom. And the righteous will go to the part of Hades where there is torment o paghihirap kanya. So si Lazarus, the beggar, was carried by angels to Abraham's bosom, called paradise. Rich man died and went to torments. Bahagi po ng Hades na may paghihirap. At sa pagitan ng dalawa ay may malaking bangin, the Great Gulf, na naghihiwalay sa dalawang lugar. Na yun nasa kabilang panig, hindi pwedeng lumipat doon sa kabila, vice versa. Nasa kabila, hindi pwedeng pumunta sa kabilang panig. So, kung kayo nasa sinapupunan ni Abraham, andun ka na lang. At kung kayo naman na napunta sa Hades na
ng kahirapan o torments, doon ka na lang. Wala ka nang magagawa. Dahil patay ka na eh. Ang kaligtasan ay nangyayari lang pag tayo po'y buhay. Sa Luke chapter 16 verse 22, ito po yung kasaysayan. Ano po? So it was that the beggar died. Tagalogin na lang po natin. At nangyari na matay yung pulubi at siya dinala na manghel sa sinapupunan ni Abraham. Which is, so dito yung lumang Tagalog. Pero yung bagong salin, sa kandungan ni Abraham. Wala naman sinapupunan si Abraham, lalaki yun eh. Dito yung maling salin, di ba? At namatay naman ang mayaman ni Libing. At sa Hades na nasa pagdurusa, ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Wala silang mata pero nakakita. Tingnan, isipin niyo. Hindi yung katawan nakita, hindi yung espiritu sa loob ng katawan. At siya sumigaw, sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itubog niyang sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam nito. Wala naman siyang katawan. Pero bakit nararamdaman niya yung alam, yung apoy? Hindi yung katawan ang nakakaramdam ng sakit, kundi yung espiritu na nakalob sa katawan. Dapat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa ganyan paraan ay masasamang bagay. Tatapat ngayon ay naaliw sa rining, ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumibot din hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, wala makakatawid mula dyan hanggang sa amin. So, ito po ang fixed. Pag namatay tayo, fixed na yon. Hindi mo na pwedeng palitan. Naghihintay na lang talagang formal na kahatulan ng Diyos. So, yung katawan, yun po yung nasa libing. Kasi nabulok na yun, di ba? Hanggang sa panahon na may pagkabuhay na maguli. Sa pagkabuhay na maguli, tayo magbubuhay na maguli na may bago ng katawan, hindi na yung physical na katawan. Dahil yung physical na katawan, may tanim na yun eh. At tutubo ng isang spiritual na katawan. So pagka isang bini itinanim, mawawala yung bini. So anong papalit doon? Yung halaman, di ba? So hindi mo na makikita yung bini. So pagka kayo nailibing at sa yung physical ng katawan, sa pagkabuhay na maguli, wala na yung physical na katawan. Hindi mabubuhay na maguli sa isang spiritual na katawan. Lumanag po yung illustration ng Apostle Paul. Sa John chapter 5 verse 28, do not marvel at this, kanya. For the hour is coming in which all who are in the graves will hear his voice and come forth. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation, kanya. So may pagkabuhay na maguli. Depende sa ginawa mo. Kung tayo na buhay na tapat, buhay na walang gan sa langit. Kung ikaw naman ay naging hindi tapat sa Diyos, o ikaw naging masama, pagkabuhay na maguli, patungo sa kaparusahan, ganyan. Yung ating katawan, hindi na yung dati nating katawan. Kung tinatawag niyo kung anong itsura ng katawan, hindi ko alam. Wala naman actual sa Biblia. Alam lang natin, dito physical na katawan. Yung mabubuhay, yung lalabas sa pagkabuhay na maguli, hindi siya physical na katawan. Dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50 hanggang verse 55, sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi makapagmaman ng kaharan ng Diyos. Niyang kasiraan ay magmaman ng walang kasiraan. Narito isinasasay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtulog ng pakakak, sa pagkatutulog ang pakakak at ang mga patay ay mangbubuhay na maghuli na walang kasiraan at ay babaguhin. So yung mga patay, mabubuhay sila maghuli sa isang katawan na walang kasiraan. May mga tinuturo, mabubuhay maghuli ng daw ng physical tapos magbaba. Hindi. Tayo yung babaguhin, yung buhay. Yung patay, paglabas niyo sa libingan, spiritual body na yun. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatay magbihis ng walang kamatayan. Dapat pagka itong may kasiraan ay mabibihisan ng walang kasiraan
At itong may kamatayan ay mabibiyas na walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyaring wikang nasusulat. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon ang kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon ang kamatayan ng iyong tibukay? So, magkakaroon tayo ng panibagong katawan. At tayo po'y ahatulan sa harapan ng Diyos. Sa Hebrews chapter 9 verse 27, na sinasabi sa atin, kung paano tinakda sa mga tama tayo na misan at pagkatapos ito kayang paghuhukom. After this, the judgment. Sa Gawa chapter 17 verse 31, sapagkat sinagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom ng isang kalibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niya maguli sa mga patay. There will be a judgment day. At atong sino ang atol sa atin? Yung nabuhin na maguli, ang ating Panginoon. So, ang kamatayan po yung nagtuturo sa atin ng mga aral. Kapag tayo po ay namatay, may mga aral na itinuturo sa atin ng kamatayan. Kaya nakakita tayo ng patay, tayo po ito'y nagtuturo sa atin ng aral. Dito po sa Ecclesiastes 5:18, ano po sabi rito? Narito na aking nakita na mabutit ukol sa isa ang kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa ng kanyang ginawa sa ilalim ng araw. Lahat ng kaarawan ng kanyang buhay binigay sa kanyang Diyos sapagkat ito ay kanyang bahagi. At sinabi rin po sa 12:13-14, itong wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulang tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti, maging ito'y masama. So, ibig sabihin, yung araw-araw na binigay sa atin ng buhay ng Diyos ay magalak sa kabutihan. Dapat yun ang ating gawin, kanya. Sapagkat yun ang ating bahagi, sila ng araw, kanya. At doon sa pinakahuling kabanata ng Ecclesiastes, ang buong kahulugan ng tao ay tayo matakot sa sundin ng kanyang mga utos natin pagkat dadali ng Diyos ang lahat ng ating ginawa. So ang buhay ay galing sa Diyos. Ito ay gift from God. At ang buhay ay maigsi at walang katiyakan. Although pag tayo po ay bata pa, parang hindi natin naisip ang kamatayan. Pag tayo po ay dumarating na sa katandaan, doon natin naisip ang kamatayan. Yun po ang kabalintunaan ng buhay. Yung sabi rito, sa James chapter 4, 13-17, magsiparito ngayon, kayo nagsisipagsabi, ngayon o bukas, ay magsisiparoon kami sa kayong bayan, at titira kami doon 1 taon at mangalakal at magtutubo. Kayo ang hindi nakakalam ng mangyari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat niyong sabihin ay kung lumuubin ng Panginoon ay makabubuhay kami at gagawin namin ito at iyaon. Datapat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga kapagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Sinakalam nga ng paggawa ng mabuti at di ginagawa ito'y kasalanan sa Kanya. Hindi natin alam ang buhay. Doon sa ika-14 na talata, kayo nga hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. So, ang kamatayan, ang buhay, ay maiksi at walang katiyakan. Kaya nga, kung tayo po ay marunong, hindi tayo hangal, kailangan natin iligtas ang ating sarili bago tayo mamatay. Iligtas ang ating sarili mula sa kasalanan, sapagkat ang kasalanan po ay may kabayaran, mga kapatid. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinabi niya sa panahukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito ngayon ang panahukol, narito ngayon ang araw kaligtasan. Alam niyo, ito tinuturo natin tungkol sa pagsunod sa Ebanghelyo.
Ang kausap rito ni Pablo ay mga Kristiyano, tandaan natin yun. Ligtas na sila, napatawad na kailan mga kasalanan. Lalo sinasabi ni Pablo rito, ang araw, bawat araw, ay araw ng kaligtasan ngayon. Ito ay araw ng pag-ahanda. Araw-araw yun. Pero tingnan yung paralita niya, sapagkat sinasabi niya, sa panuhukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan kanya. Araw ng pagliligtas kanya. Narito ngayon ang panuhukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. In other words, yun ang araw ng paghahanda para makamtan natin yung kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Doon sa Hebrews chapter 13 verse 7, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyo pa pagmatagasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkay, gaya ng araw ng pagtukso sa ilang. Ito'y pwede sa Kristyano, pwede ito sa Kristyano. Kung tayo nagkakasala, napakinggan natin ang tinig ng Panginoon, huwag natin papagmatagasin ang ating mga puso kanya. Kung di ka Kristiyano, napakinggan mo ang Ebanghelyo, huwag mong pamagmatagasin ang iyong puso kanya. Kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Pangapat, kung paano tayo namumuhay, ito magsasabi sa atin kung tayo nakahanda o hindi tayo nakahandang mamatay. So, alam po ninyo, malaking kasinungalingan ang nakikita sa sementeryo, rest in peace. Paano nilalaman? Ang tunay na rest in peace ay yung mga Kristiyanong namatay ng tapat. Pero kung hindi ka Kristiyano at wala ka sa tunay na iglesia ng ating Panginoon na kanyang itinayo at ditinayo ng sinumang tao, wala kang kaligtasan. Siyempre, lahat ng mga nililigtas, hindi nagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia. Sa kanyang iglesia, sa Acts chapter 2, verse 47. Kung ano pong pamumuhay, yun ang ating magiging basihan. Dito sa Lucas, Lucas chapter 12, 30 to verse 21. At sinabi niya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Tapos sinabi niya sa kanya lalaki, sinong gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo? At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkiling. Tandaan natin yun. The measure of one's success in life is not measured by the things that he has. Not measured by how much amount of money do you have. O how many properties do you have. Hindi na sinasabi ng Panginoon, di ba? Hindi nang kahulugan ng buhay ng tao. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, anong gagawin ko? Sapagkat wala akong paglalagyan ng aking mga inaaning bunga. At sinabi niya, ito gagawin ko. Igigiba ko aking mga bangan at gagawa ko ng ladong malalaki. At doon ko inalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Tapos sinabi siya ng Diyos, ikaw na haling. Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, ang iyong buhay. Okay? Ang iyong kaluluwa, ang iyong buhay kanya. Ang mga bagay ni handa mo ay mapapasya kanino kaya? Ngayon ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at di mayaman sa Diyos. Ano ang wala doon sa taong ito? Hindi yan binanggit ng Diyos. Walang binanggit ng Diyos. Ang paghahanda niya ay para sa buhay lang na ito. So, tingnan niyo mga kapatid, itong taong ito ay hindi siya handang mamatay. Dahil hindi iba ang kanyang pinaghahandaan. Yan po makikita natin, yung sinasabi sa talata. Sa pangalang Korinto, chapter 4, 16-18, gaya nga hindi kami nangihimagod, hindi napapagod. Bagamat ang aming pagkatang lubas ay pahina,
Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapigatihan na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kalalating walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, tatapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Alam po niyo, meron nung high school kami, meron akong nakitang maliit na aklat, The Little Prince. Yan. Nakalimutan ko na kasaysayan, no? Pero ang isang sinabi nung kausap ng Little Prince, sabi niya, what is essential is invisible to the eyes. Nasa Biblia, di ba? Yung nakikita natin may katapusan. Ang ating katawan nakikita may katapusan yan. Yung espiritu hindi nakikita. Walang katapusan. So yung makikita natin, yung mga bagay natin ginagawa sa buhay na ito ay either naghahanda para sa ating kamatayan o hindi naghahanda. Yung haling na mayaman, hindi paghahanda sa kanyang kamatayan, kanyang ginagawa, paghahanda sa kanyang pagdami ng kanyang pag-aari at hindi paghahanda sa kanyang kamatayan. At ang kasalanan po ay may kabayaran. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan in the sense we are separated from God. Pag tayo nagkasala at namatay sa ganung kalagayan, we are separated from God. Tayo mahiwalay. At sa araw po ng pag-ukom, we'll be eternally separated from God. Eternal separation from God. Sino po sa Revelation chapter 20 verse 14, at ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Itong kalawang kamatayan sa makatidayang dagat-dagatang apoy. Ito yung kalawang paghihiwalay kanya. Eternal separation. Sa 21 verse 8 ng Revelation, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga tay-tao, sa mga mapagkapid, sa mga manggagawa, yung mangkukulam, at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, sa tanang mga bakakon, sabi ng Bisaya, ingon ng mga Bisaya, ang kailang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdinigan sa apoy at super na sa kalawang kamatayan. That's eternal separation. Yan ang kaparusahan sa impyerno, mga kapatid. Kung tayo po ay nandito sa lupa, kailangan tayong mamatay sa kasalanan at mabuhay kasama ng Diyos. Yan ang ginagawa sa atin pag tayo sumunod sa Ebanghelyo. Dito sa Romans chapter 6:1-4, ito po ay isang argument ni Apostle Paul. Pag tayo binasa natin yung Romans chapter 5, na sabi niya, where sin abounds, grace abounds. Pag dumadaming kasalanan ay dumarami ng biyaya. Ito'y may konteksto sa ilang kausan ni Moises. Dahil sa kausan ni Moises, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ngayon di sa mga hintin na nagkasala, na wala sa kautusan, wala rin silang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. So sa pagdami ng kasalanan, di pwedeng patawarin o hindi pwedeng na walang kapatawaran na kailangan nila ng biyaya. So where sin abounds, grace abounds. So isang katanungan na pwedeng itanong o pwedeng pilosopuin ng isang Kristiyano, magkasala lang tayo palagi para dumami ang biyaya na galing sa Diyos. Yun ang kailangan maging kaisipan. So sabi ni Pablo, ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya makapanagana? Huwag na nga mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayo mabubuhay pa riyan? Kung hindi ba nalalaman na tayong lahat ng mga nabautisman kay Kristo Jesus ay nangabautisman sa kanyang kamatayan? Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo na buhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kalalatian ng Ama ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So tayo po ilalakad sa panibagong buhay. Lalakad tayo sa kalooban ng Diyos.
Di na po tayo lalakad sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin na tayo namatay na sa pagkakasala niya. Sapagkat ang namatay, ligtas sa kasalanan. Datapot kung tayo nangamatay, nakalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mabubuhay naman tayong kalakip niya. Siyempre, nabuhay na mabuhay ng Panginoon eh. So, mabuhay rin tayong muli kasama niya kanya. Gawin din naman kayo, ibilang ninyong kayo tunay na mga patay na sa mga kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Pag tayo po ay sumunod sa Ebanghelyo, tayo namatay na sa kasalanan, tayo may buhay na walang hanggan sa Diyos na nakay sa ating Panginoong Yesu Kristo. So, yan ang kasagutan po niya. Paano mangyayari sa pag tayo namatay? Kabaligtaran nung tayo pinanganak. Nung nalangin ng taong Diyos, itong proseso niya. Nilalang niya ang Espiritu. Zechariah chapter 12 verse 1, naliwanag po yan. Doon po sa Zechariah, chapter 12, sabi niya, "I-form the Spirit within man." Ganyan. So, nilalang ng Diyos ang Espiritu sa loob ng tao. Ganyan. So yun ang isang bahagi ng tao, kanyang Espiritu. Tapos, nilagay niya ang Espiritu sa isang buhay na katawan. Yun po ang makikita nating proseso ng paglalalang ng Diyos. So, pag namatay ka, baliktarin mo lang yun. Babaliktarin mo lang yun, mga kapatid, pag ikay namatay. Aalis ang Espiritu mula sa katawan. So, ito pong Zechariah chapter 12 verse 1. Sayan natin. "The burden of the word of the Lord against Israel, thus says the Lord, which stretches out the heavens, laid the foundation of the earth, and forms the spirit of man within him." Oh. So, nilagay ng Panginoon ng tao sa isang katawan. So, nilalang din ng tao ang isang katawan, nilalang din isang katawan ng tao na may buhay na galing sa iningan ng buhay na walang iba kundi ang kaluluwa. So, pag namatay ka, babaliktarin mo lang yun. Aalisin ng Panginoon ng Espiritu mula sa katawan ng tao. At yung katawan ay mabulok sa napunta yung hininga, nawala na. Hindi pagka kinamatay, wala na yung hininga mo. Wala na yung kaluluwa mo. Wala nang buhay. At ang Espiritu nakatira sa buhay ng katawan ay aalis na dahil patay na yung katawan. Simple lang po, no? Ang sikreto lang dyan, yung salitang kaluluwa at Espiritu. Ang kaluluwa ay di palaging ginagamit sa kahulugan ng hininga ng buhay. Ito yung ginagamit sa iba't ibang paraan sa konteksto. Ito yung ginagamit para tumukoy sa isang taong buhay. Ito yung tumutukoy sa espiritu ng patay na tao. Lahat ng may buhay tinatawag ng kaluluwa. At ang hininga ng buhay tinatawag ng kaluluwa. Ganyan din naman ang espiritu. So, kailangan lang nating ulawain ng iba't ibang paraan ng paggagamit ng kaluluwa at espiritu para di tayo nalilito. Yan po'y nangangailangan ng pag-aaral. Ang isang taong hindi nag-aaral, hindi matututo yan. Ako po, sa panatan, nalilito rin ako sa espiritu at kaluluwa. Matagal na panahon. Nakrinig ko si Brother Ron, kanya soul means life. Nakita ko, ito yung susi kako. Yun na talaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa gabing ito. Tingnan po natin kung may nakikinig at may tanong. Baka may tanong, wala. Minsan, dami natin ito, hindi natin tinatanong. May pagkakataon tayong tanongin. Leonito Torreliza, na ibang arabi kada kaya kakabsat. Sabi niya, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Medic Kanono, Maya Pabay, kakatamungan. Sabi niya, magandang gabi sa atin lahat. Oljan Ocampo, good evening. Alam na po natin yan. Marisa Rieta Manzanillo, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Tagalog po yan, sabi niya. Taglish actually. Good evening po sa lahat ng mga kapatid. Tayo lang po ang lingwahe na Taglish. Yung mga ibang kultura, hindi na nialuan ng salita ng English. Pero tayo naging Taglish. So, pag naging Taglish, ano mga Pilipino yun?
Magandang gabi po sa inyo lahat. Ni Banya Sirasani, Bilbar Jmar, good evening to all brethren. Jimmy Lacambra, magandang gabi po sa lahat. Si Aylan, ano lang, ay, kanya. Ginale, good evening. Agosto 12. Okay. Mamaya po yan, balot yan. Ang mga hay po ba mamaya yan? Reggie Marguelles, good evening po, Brother Lori, sa lahat na nakikinig. Renato Dizon, Ecclesiastes 3:21. Basahin natin mamaya. Melinda Dizon Senis, good evening po, Brother Lodi. Good evening po sa mga kapatid. Tama po ba ang term na dead soul? Kanya. Dead life. Natin, hindi yata nababasa yung dead soul. Yun ba? Bagat ang soul yung buhay. Pero pwedeng tukuyin dead man, dead soul. Mamaya, tingnan po natin yan. Marjorie Sumarnap de la Cruz, good evening po, Brother Lord, to all listeners. Balikan natin ngayon matanong. Sabay yung nakita kong tanong. Yung gusto 12. May tanong po ako out of topic. Okay lang po bang kainin ng balot? Ito po yung controversy ng mga Kristiyana sa Pilipinas. Pero kung babalikan niyo yung pagbabawal sa dugo, doon po sa Old Testament, ang pinakawalang binanggit, Genesis chapter 9, sabi niya, pinapayagan na kainin for the first time, pinayagan ng Diyos na kainin ng mga hayop, mga laman ng mga hayop. Pero sabi niya, ang lamang may buhay, huwag niyo kainin kanya. Nasa niyang dugo. So in other words, hindi mo pwedeng kainin ng laman kasama ng kanyang dugo. Sa Leviticus chapter 17, ang sinabi niya, pagka kayo nakahuli ng mga hayop o ibon, ibig sabihin, patuloy yung dugo niya at ilagay sa lupa kanya. So, magiging conclusion, common sense. Yun lamang pwedeng patuloy ng dugo, ang patutuloyin mo. Pero kung hindi pwedeng tumulong dugo, anong itutulo mo? Kumisa ng mga ibang kapatid, hindi tayo nag-iisip eh. Sorry hindi tayo nag-iisip kung minsan. Ang sinasabi sa atin, patutuloyin yung dugo. In other words, by necessary inference, kung hindi pwedeng patuloy ang dugo, paano mo patutuloyin yun? Dito sa Leviticus chapter 17, ano po? Pinagbabawal po ng Diyos yan, ano po? Kaya nga po, hindi pwedeng kumain ng dugo, makikipatid. Sabi dito sa 17, na Leviticus 17 verse 10, and whatever man of the house of Israel or of the strangers who dwell among you who eats any blood, I will set my face against that person who eats blood, and will cut him off from among his people. Papatay, in other words. For the life of the flesh is in the blood, and makes atonement for the soul. Therefore I said to the children of Israel, no one among you shall eat blood, nor shall any stranger who dwells among you eat blood. Whatever man of the children of Israel or of the strangers who dwell among you who hunts and catches any animal or bird that may be eaten, he shall pour out his blood and cover it with dust. For it is the life of all the flesh. His blood sustains its life. Paano kung kakain ka ng isda? Paano patutuloy ang dugo, no? Hindi man tutulong ang dugo ng isda. Cold-blooded yun eh. Yung mga warm-blooded lang, yung mga ibon, yung mga mammals, ang warm-blooded. Yun lang ang pwedeng patuloy ng dugo. So, ibig sabihin ng balot, hindi siya hayop, hindi siya animal, hindi rin siya bird. Siya itlog. So, hindi siya kasama doon sa pagbabawal, kung tutuusin. Having said that, hindi po ito ang balot, wala sa Biblia yan. Ang mga nakaimbento ng balot ay sa mga taga-Southeast Asia, mga Thai, mga Pilipino. So yung mga Hudyo, di sila kumakain ng balot. Paano magbabawal ng Diyos ang wala? Ngayon, anong gagawin sa balot? Ano bang definition ng balot? Itlog. Baka lang kumain ng itlog?
Ngayon, kung hindi mo pwedeng kainin yung itlog na may nasisim, hindi mo kainin. Pero kung kaya mo kainin mo, ito yung matter of liberty, hindi ito matter of doctrine. Pinipilit ng mga kapatid yun eh. Alam po ba niya, kahit napatuloyin mo dugo na liig ng isang ibon o isang baboy, meron pa rin dugo yun sa laman. Eh, yung bang dugo na natitira pagkatapos ng alisin yung dugo sa pagkatay, may natitira pa eh. Mas marami pa dugo yung kaysa doon sa dugo na nasa itlog. Use common sense. Pag tinignan natin ng kautusan, ano ba ang hangganan, limitasyon ng kautusan na yun? Ang sinabi sa Genesis chapter 9, tingnan ninyo. Hindi po ako kakain ng balot for your information. Sa Genesis chapter 9, tingnan nyo. And the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth, yung malalaking hayop, on every bird of the air, mga ibon, and on all that move on the earth, and on all the fish of the sea, they are given into your hand. Kanya. Every moving thing that lives shall be for food for you, for I have given you all things, even as the green herbs. But you shall not eat the flesh with its life, that is its blood. So ginagawa sa isda, inalis natin yung asa. Ando doon ang dugo ng isda. Pwede patuloyin yun eh. So yung patuloyin ng dugo, ang patutuloy mo ng dugo. Yung hindi, paano mo gagawin yun? Imposible patuloy mo ang dugo, hindi pwedeng tumuloy yung dugo. Subukin nyo, patuloy yung dugo ng isda. Hindi mo kaya gawin. Hindi talaga tutuloy yun. Cold-blooded yun. Kahit nga po yung mga crocodile, hindi tutuloy yung dugo yun. Yan tayo lamang, yung mga mammals, mga ibon ng warm-blooded, dahil tumitibok yung puso at nag-circulate sa ating katawan at mainit ang ating dugo. Ayun lang pwedeng patuloyin. So yung hindi pwedeng patuloyin, hindi pwedeng patuloyin. Paano patatuloy? Yun ang utos ng Diyos eh. Pero bakit mo, kung meron mga kapatid, bawal kumain doon, pabayaan na natin sila. Pero huwag kang kumain ng balot, sarap nila. Kung kumain ka ng dugo, kumain ka mag-isa. Huwag may pagmalaka, kumain ng balot ka, masasaktan yung kailang paniniwala na hindi nila pwedeng kainin. Huwag din natin pilitin na kumain ng balot yung hindi kumakain ng balot. Masasaktan ang kailang paniniwala. Romans 14 po yan. Yun yung larangan ng pagkain. Sana maliwanag po yun. Pero gusto ko yung pag-aralan niya, pwede rin naman. Meron po bang kalulubang mga hype? Kung ang pinag-uusapan na yung buhay, yung animal life, yung buhay sa katawan meron. May ngayon eh. Pero wala silang espiritu. Hindi sila tao katulad, hindi sila persona. Yung kaila instinct kang umiiral sa mga hayop na binigay ng Diyos. Katulad din ng tao, meron tayong mga instinct. Ginagawa mo yun, hindi yung pinag-iisipan. Kaya kayo nasa panganib, merong adrenaline. Kaya mong luksoy na mataas. Pero sa normal na paraan, di mo kayang gawin yun. Pag kayo nahabol ng aso, biglang bibilis ang pagtakmo. Pagkatapos, pagod na pagod ka. Yan ang adrenaline, instinct yun. So mga hype, meron silang instinct na parang meron silang, pero actually instinct lang yun. Yung aso natin na para may emosyon, yun po instinct ng aso. Pagka pinakain mong aso, inalagaan mo siya, maging matapat siya sa'yo. Ganoon lang yun. Pero wala silang damdamin katulad ng tao. Wala silang espiritu eh. Renato Dizon, basahin natin yung pinigay po yung talata. Hindi ko na maalala yun eh. Ito po sa Ecclesiastes, chapter 3, verse 21. Meron siya gustong pakilala rito. At pwedeng pag-aralan to. Parang namin lang idea kung ano yan. Sabi dito, 21.
Who knows the spirit of the sons of men which goes upward, and the spirit of the animal which goes down to the earth? Eh, wala naman po siyang, yung spirit rito, yung buhay niya, nawawala na yun eh. Yung mga hayop, wala naman silang spirito. Ang ibig sabihin yung buhay. Babalik lang sila sa lupa. Parang yung tao. Meron silang buhay. Kaya sila pupunta sa Diyos kanya eh. Pag namatay yung hayop, wala na siyang buhay. It doesn't exist. It doesn't exist anymore. Pag namatay ang tao, still exists. Spirito yun eh. Papunta yung buhay niya. Kung ang spirito rito tumutuloy sa buhay, halimbawa, yung hayop, pag namatay, wala nang buhay yun. Pero yung tao, buhay pa rin siya. Kaya pupunta siya taas, kanya. Dadalhin siya ng Diyos sa Hades, di ba? Kaya ginamit po yung spirito niyan para tumuloy yung buhay. Ngayon, yung hayop, ang buhay lang niya, physical, kaya pupunta lang siya sa lupa. Ang tao hindi. Meron siyang espiritu na buhay. Kaya pupakit siya sa langit. Dadalhin siya ng Diyos sa Hades. Yun ang pagkakaiba. Dead soul, parang wala tayo nababasa ng dead soul, mga puting. Dead man. Ang namamatay kasi yung katawan. At ang kaluluwa na nagbibigay sa katawan, mawawala yon. Kaya mamamatay na yung katawan. Pag hindi wala espiritu yan. Hihinto nang huminga yung tao. Pag naghihingalo yung tao, iniiwan na ng tao ang kanyang katawan. Pag malis na yung tao, wala na. Hihinto na yun. Wala na. Nakahiga na lang yun. Wala na sa isip, wala na sa damdamin, wala na sa pakiramdam. Kaya wala pa siguro salitang dead soul. Hindi ko po mag-guess yung tanong. Paano naman po yung brad yung sinasabi niya na itinapos na ni Kristo ang lahat ng gawa ng walang kaligtasan di ayon sa ating gawa? Eh, hindi sila, kung ang naintindihan ko po rito, ginawa na ni Kristo ang lahat ng bagay para tayo maligtas. Kaya hindi mo lang tayo dapat wait. That's false. Ang ginawa ng Panginoon ay yung paraan para mapatawad tayo. Yun ang biyaya ng Diyos eh. Pero ang biyaya ng Diyos, meron kang gagawin. Ang biyaya ng Diyos may kasamang paggawa. So sa biyaya ng Diyos, may kasamang kondisyon. Sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you are saved through faith. Nandun ang biyaya ng Diyos, namatay si Kristo sa cross. Pero kailangan sa palataya. Hindi pa na palataya may pagsunod. Hindi na mas maniwala. Ay mga diablo naniniwala. O mga diablo, mga demons, naniniwala sila na may isang Diyos. Ligtas ba sila? Dahil ang pananampalataya ay may kay-kay-kibat na pagsunod. Pangalawa, may kinalabang reliyon sa kaligtasan. Paano natin malalaman tayo na sa tamang reliyon o church? Kasi may katwiran ng mga tao na walang reliyon na makapagligtas ng Jesus lamang. Maaari po ninyo mapigyan ito ng kaliwanagan ng naayon sa kasulatan at marami pong salamat. God bless po. Hindi nila naunawa ng ibig sabihin ng reliyon. Kasi nasa utak nila pag reliyon, yung denominasyon. Ito, hindi ka ang denominasyon, hindi magliligtas yan. Ang katunayan, walang kaligtasan sa mga denominasyon. Bakit? Hindi naman sila tinatag ng Diyos. Tinatag sila ng tao. At anumang halamang hindi tinanim ng amay, bubunutin kanya. Yun ay talinhaga. So itong mga denominasyon na ito na tinanim lang ng mga tao, walang kaligtasan yan. Pero ang ibig sabihin ng relihiyon, dalawang salita po yun, religare kanya. To rebind, pagdugtungin muli. So ang nagliligtas na relihiyon ay yung ginawa ng Diyos. Namatay si Kristo sa krus para tayo magkaroon ng kaligtasan. At yung mga taong nanipsampalataya sumunod sa ating Panginoon ay nililigtas ng Diyos. Sila ay nagkakaroon muli ng relasyon sa Diyos. Yun ang tunay na relihiyon. Siyempre, pag sumunod ka doon sa palutuntunan ng Panginoon, maliligtas ka. Iglesia ba nagliligtas? Hindi. Ang nililigtas ay nilalag sa iglesia.
Dito po sa Acts chapter 2 verse 47. Ang tagapagligtas si Kristo, totoo yun. Saan nilalagay ni Kristo yung nililigtas niya? Sa iglesia. So ang iglesia hindi nagliligtas yan. Iyon ay binubuo ng mga niligtas. Sa Acts 2:47, basahin natin. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who are being saved. So ang tagapagligtas si Kristo, totoo yun. Saan tayo nilalagay ni Kristo? Sa kanyang iglesia. So, ang reliyon ba'y nagliligtas? Oo, at hindi. Yung reliyon, yung proseso na ginawa ng Diyos para tayo manubalik sa Kanya, magliligtas yun dahil kasi susunod ka sa kalooban ng Diyos. Niligtas ka niya. Pero hindi magliligtas kung ikaw ay kaanim ng denominasyon. O hindi kilala ng Diyos yun. Hindi yan ginawa yan. Hindi yung mga aral ng mga denominasyon, hindi aral ng Diyos yan. Aral na ginawa ng tao. So walang kaligtasan doon. Hindi, walang taong ligtas doon. Sapagkat ang lahat na ligtas ay dinaragdag ng Panginoon sa kanyang iglesia. So yung reliyon, ang keyword doon. Reliyon doesn't mean denomination. Reliyon doesn't mean church. Ang reliyon ang proseso ng Diyos para tayo maligtas. That's the religion. Para muling manumbalik tayo sa Panginoon. Dahil maliwanag po yan. Yung pong Hades po, yung Hades po, parang prelude na sa langit at impyerno yan. Sabi nga ni Brother Edmar de Pedro, nakausap po siya, parang ano na yan, patikim. Patikim na yan. Yung mga hindi tapat, makakatikim na sila ng pagdurusa niyan. Pero hindi pa yan ang pagdurusa sa impyerno. At yung mga Kristiyano tapat, sila ay makakatikim na ng kaaliwan, pero hindi pa rin yan tunay na kaaliwan na makikita sa langit. So, patikim na po yan. Dito po sa Acts 15:20, bawal yan, kasama yan sa binigti. Tutong mo yan. Dahil binigti, kasama po yung dugo doon eh. So pag kinami binigti, may dugo, ay patay ka doon. Kasi kinami mo pa rin yung dugo. Kaya nga po yung sa Leviticus, balik tayo sa Leviticus. Pag namatay yung ahayop sa natural na paraan, sa hindi siya pinatay, ay hindi mo siya pwedeng kainin. Kasi na, balik tayo sa Leviticus 17. Doon sa ating binasa kanina. Ito po ang ating matatagpuan. Ano po, basahin natin, no? And every person who eats what died naturally and what was torn by a beast, whether he's a native of your own country or stranger, he shall both wash his clothes and bath in water and be unclean until evening. Then he shall be clean. Kanya, dahil kumain siya ng marumi. Kanya. So, ibig sabihin, pag binigti, at di tumulo yung dugo, ay hindi pwedeng kainin nyo. Basahin natin yung sinabi ni Acts 15 verse 20. Basahin natin. Acts pala yun. Tayo sa Exodus. Sa Acts chapter 15. Yun po isang bahagi po ng pinagbabawal sa maintin laging mga Kristiyano. Kasi yung mga Hudyo, alam na nila yun. Ang mga Hudyo, talagang pinagbawal ng dugo mula pa nung sa kausa ni Moises. So, alam na nila, hindi na kailangan ituro yun. Sa verse 29, ito po ang ating mababasa. Verse 20. Ito. But we write unto them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality, from things strangled, and from blood. So, dahil kasi yung binigti ay, ano yung binigti sa leg yun eh. Hindi tumulo yung dugo, no? Palawa po sa tanong, mga buhay na po yung sisim na sa loob ng itlog. Ito po ba may sasama sa salitang binigti? Bakit tinali ba yung itlog? Ang binigti, yung binigti mo sa leg, kaya dito tumulo yung loob. Kaya tinawag na binigti yun eh. Binigti mo sa leg, dito tumulo yung dugo. Yung itlog, hindi hayop yan. Itlog pa rin yan. So, yung pinagbabawal yung mga dugo ng mga hayop.
na buhay, gumagalaw. Yung itlog, gumagalaw ba yan sa sarili niya? Hindi pa hayop yan, itlog pa siya. Bagamat may buhay na yan, totoo yun, pero itlog pa rin yan. Hindi katulad yan ng tao sa loob ng tiyan ng ina. Tao na yon. Pero itong itlog pa rin yan. So hindi pa tinatawag na manok yan. So hindi binigti yan. Pagka binigyan natin definition ng binigti, strangled eh. Binigti sa leeg. Yung paano naging binigti sa leeg yung sisiw sa loob ng itlog? Hindi kasama yan sa utos. Yun ang common sensical na maintindihan natin yan. So, ibig sabihin ko, namatay ka na, ay doon mo na malalaman kung saan ka mapupunta, kung sa langit o impyerno. Oo. Pag napunta sa kandungan ni Abraham, pupunta ka sa langit. Pag napunta ka sa Hades sa pagdurusa, pupunta ka sa impyerno. Kaya kasi yung mayaman, sabi niya kay Abraham, meron pa akong 5 kapatid na lalaki. Baka sila mapunta rin sa dakong ito kanya eh. Pag kayo namatay, napunta ka sa Hades sa pagdurusa, pupunta ka sa impyerno. Pag napunta sa kandungan ni Abraham, pupunta ka sa langit. Kaya ang preparasyon po dyan, ay pagbuhi tayo. Namatay ka, that's it. Tapos. Dahil maging basyan ng ating kahatulan, yung mga bagay natin ginawa habang tayo buhay at nasa lupa. Ano po? Ito, may tanong po rito si Rodrito Langanlale. Ask ko lang po na kung minsan nagtatalo yung damdamin mo, yung mabuti at masama. Pag nagkakamali po, masakit sa damdamin. Minsan masarap ang gawa ng gusto ng Panginoon pero nagkakamali pa rin. Yun po yung kalakaran ng buhay ng tao. Hindi ko mo Kristiyano tayo, ay hindi dati sa punto na hindi tayo magkakamali. Habang nasa lupa tayo, mayroon pa rin tendency na magkakamali tayo. Pero anong gagawin natin pag nagkamali tayo? Masakit sa damdamin nyo, siyempre. Yan tinatawag guilt. Pag nagkamali tayo, nagkasala, yan ang guilt kanya. Ibig sabihin, naunawaan mo, nagkamali ka. Yun niya, si Apostle John ay isang apostol. Siya isang Kristiyano. Dito sa 1 John chapter 1, sabi niya, if we say that we have, yung we, ano po yan, first person plural, kasama yung nagsasalita. Si Pablo, Apostle 1 ay parang nagsasalita dahil siyang sumulat eh. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, di tayo nagkamali kahit kailan kanya, we make Him a liar and His word is not in us. Masakit sa damdamin dahil nagkasala ka. Yan ang godly sorrow, yan ang guilt. Pag nagkasala tayo, naramdaman pa rin yun. In one instance, very good yun dahil doon pa rin yung konsensya mo. Dahil gusto mo magsisi. Pero pag nasasanay ka sa pagkakasala, nawawala na yung guilt. Hindi mo na nararamdaman, kaya delikado na yun. So, ano po yan? Maganda po yan. Kaya nga kailangan natin ng Panginoon palagi kasi meron pagkakataon tayo magkakasala. Kung lumalakad tayo sa liwanag, ganyan. So, tayo Kristiyano. At tayo namalakad sa liwanag. Tapos nagkamali tayo. Siyempre, hindi natin paano yun. Dito po sa 1 John chapter 1 verse 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Kung lumalakad tayo sa katapatan at nagkamali ka lang. Pero kung hindi ka naman, kung lumalakad na nga sa pagkakamali, wala na yun. Si Gusto 12, yung tungkol po sa stem cell, palasiyente ng biro, okay lang ba yun? Hindi mo naman kinain eh. Pinag-uusapan natin kung kinain mo yung dugo, no? Hindi mo naman kinain eh. Yung stem cell po, nagiging moral question yun. Dahil once upon a time,
kinukuha nila yan sa presente ng tao o kaya sa mga fetus na namatay. Moral question yun. Pero kung placenta ng deer, hindi siguro. Hayop yan eh. Hindi naman tao. Hindi mo naman kinain yun. Kung yun yung magiging gamot sa sakit mo, walang problema yan. Kahit kainin mo pa nga yung placenta eh. Ang problema, maganda rito, pwede mo kainin yung hayop kung pinatulong mo yung dugo niya. Pero hindi naman pagkain tanong ni Brother Gusto eh. So yun pong stem cell, gamot kasi yun eh. Kaya pasinin nyo, kahit magpa-stem cell ka, mamamatay ka pa rin. Meron pa rin ganang buhay. Kita niyo si nasirang Senator Enrile, 101 years old na yun. Pero namatay pa rin siya. Yung talagang kalakaran natin mga tao. Kahit nagano pa kahabang buhay na, eventually, mamatay pa rin tayo. So, wala po tayong tanong. Sana naging nakatulong po ang ating pag-aaral sa inyo. Kung meron pa rin po kayong tanong, pwede pa rin natin itanong. Careless soul, why will you linger, wandering from the fold of God? Hear you not the invitation, don't prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Why so thoughtless are you standing, while the fleeting years go by, and your life is spent in folly? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, Hear you not the earnest pleadings of your friends to wish thee well? And perhaps before tomorrow you'll be called to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. If you spurn the invitation till the Spirit shall depart, then you'll see your sad condition, unprepared to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. How long has it been since you talked with the Lord and told him your heart's hidden secrets? How long since you prayed? How long since you stayed on your knees till the light shone through? How long has it been since your mind felt at ease? How long since your heart knew no burden? Can you call him your friend? How long has it been since you knew that he cared for you? How long has it been since you knelt by your bed and prayed to the Lord? How
since you knew that He'd answer you and would keep you the long night through. How long has it been since you woke with the dawn and felt that the day's worth the living? Can you call Him your friend? How long has it been since you knew that He cared for you? Maraming salamat po mga kapatid. Wala, tingnan ko po, meron pang follow-up kung ano. Wala naman po. Maraming salamat po sa mga katanungan. Pwede mo po yung review itong ating mga Facebook Live pong ito. Kung gusto mo yung review at nadidelete na po ako dito after 1 month. Sa Facebook, punta po kayo sa YouTube. Doon po sa aming account, Angeles City Southside Church of Christ. Dinadownload po doon ni Brother Richard ang lahat po ng mga video sa Facebook Live, kahit po yung mga sermon Bible study tuwing linggo, nina-upload po doon ni Brother Richard Janicio. So pwede kayo pumunta roon sa Angeles City Southside Church of Christ. Mag-subscribe din po kayo. Actually, wala naman po tayong intention na monetary consideration dito. Naglilingkod lang po tayo mga kapatid. Hindi po tayo katulad ng mga ibang mga content creator na talagang halaboy nila yun. Hindi po yun ang ating intention po rito. Actually, hindi man tayo kikita rito sa kukunti lang pong subscriber, etc. So tayo po yung manalain. Banal, mali po kaming nagpapasalamat sa gabing ito, sa isang oras na binigay mo sa amin para pag-aralan po yung salita. Nawa po ang mga nakinig ng mga kapatid, kaibigan, pag-aralan din nila at saliksikin ng mga kasulatan, ang inyong banal na kasulatan, kung tunay nga po ang naituro sa gabing ito. Nawa ito yung mga makatulong po sa amin pagkaunawa sa aming pananampalataya. O Diyos, kayo po'y lumalakad pa rin sa kalibutan ito. May impluensya pa rin ng kasamaan. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakamali na aming ginagawa. Buong kapakababaan po, na kami tumatay sa inyong harapan o Diyos. Patawarin po niyo kami. At sana magtagumpay ang aming mga pagsusumikap na may pangalang salita, na tayo tumimos mga puso na nakikinig. Dinadala din po na yung mga nagkasakit, mga kapatid na tinamaan ng mga kabalid kalamidad. Sa manatili po silang tapat at naway matulungan sila ibang mga kapatid na may pagkakataon. At ang lahat ng ito yan, dinadala sa pangalan ng Jesus ng Panginoon at pagligtas. Amen. Hindi po mga kapatid, salamat. Ingat po tayo. Take care.